Bats? They're not cute or cuddly, but they're among the hardest working residents of Philippine forests. I'm Greg Yan, a wildlife photographer, and I love animals. We are now flying over the Bicol region to look for the golden-crowned flying fox and a rare tree called mapilig. We're trying to find the largest bats in the world, golden-crowned flying foxes. And we're with Neil Miras from EDC. So, Sir Neil, saan ba natin makikita yung mga kabog or golden-crowned flying fox dito? Napakaswerte nyo dahil pagpunta nyo dito sa Bacman, andyan lang sila. Few meters away. So, yun, pwede tayo makakuha ng magagandang pictures. Okay, so hopefully swertein tayo. Yeah. Let's go. There are 1,400 bat species, and the largest of them all live in the Philippines. Because of their size, and because they only feed at night, they might have been the origin of mythical creatures like aswang. Nagmumotor kami, may lumilipad. Tapos nakita ko sa kalsada na may anino, para talaga siyang aswang. Nung tumingala ako, nakita ko siya parang ibon na malaki. Tapos yung pakpak niya tumutunog. Ano ba to? Aswang ba to? Doon ko lang nalaman na totoo pala na may paniki na malaki. Pero yung aswang, baka hindi po totoo. People still hunt bats, and a former hunter, but now a CAFGU member, showed us how. Natutunan ko na rin kung paano magbaril ng paniki o kabog noong mga panahon na yun, elementary pa lang ako. Dapat bago maglubog ang araw, nandun ka na nakapwesto sa pinagkakainan nila. Dapat maunahan mo sila. Nakabang ka na doon sa puno. Halimbawa yan ang puno, nandiyan ka na sa lalim. Pag nakahuli na, yung sa palagay namin ay tama na at oras na rin para umuwi, yun na yung pababa na kami niyan. Pagdating sa bahay, babalatan na siya. Babalatan, tanggal ang balat. Hahaluan na ng nyug, adobo sa gata na may sili. Yun ang pinaka-common na ginagawa ng karne ng kabog. Hunted and feared, I wondered why we should care about bats. Yung bats kasi natin, sir, ang pinaka-role niya talaga is yung parang pollinators and yung nagdi-disperse ng mga seeds. Since ang mga kinakain nila is mga fruits, ganyan. So, yung mga nakain nilang seeds, bilang lumilipad lang din naman sila. Sila na din yung parang mga planters ng nature natin. Sila ang mga tagapagtanim ng ating kalikasan na hindi natin sinusweldohan, pero nagtatrabaho sila. Giant golden crown flying fox. Yan ay pinoprotektahan ng Republic Act 9147 o mas kilalang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kasaad din po doon sa batas yun, hindi lang po yung wildlife per se, even yung habitat nila na bawal sirain kung saan sila namumugad, kung saan sila naninirahan at kung saan sila dumadami o kumakain. One of the top causes of forest loss is kaingin. Kaingin is nag-open ka ng isang area for agricultural purposes. Actually, ang pamamaraan sa pag-open ng isang area is either kinakat mo yung mga puno, then saka mo sinusunog yung mga trees na bumubunga para nagsisilbing pagkain ng mga golden crown natin. So yun, isa yun sa threat ng golden sa mga paniki natin. Hindi lang sa paniki, pati rin sa ibang other wildlife kasi nga nawawalan sila ng habitat or nawawalan sila ng source ng pagkain. We explored lush and magnificent forests in a place managed by the Energy Development Corporation over the past 30 years. Soon, the forest came alive with the sounds of bats. We can already hear them all around us, and there they are, golden-crowned flying foxes. They're the largest bats on Earth, with a wingspan nearly 6 feet across, and large adults can weigh over 1 kilo. They can only be found in the Philippines, but even in our country,
they're only really found in a few places, like the Bacon Manito Geothermal Project. There are hundreds of giant bats flying in front of us right now. Every few minutes, they seem to fly around, but eventually they land back onto these agoho trees, which are like pine trees. Itong bat na to, may flap siya na nakalanditin sa kanya. Yung nag-flap ng wings niya dito sa may left part. So there we have it. Many of the roosting flying foxes are flapping their wings around, just like people fanning themselves because it's such a hot day. And some of them, the young moms, have tiny bat pups attached to them. And there's one right there that followed this pup. Si flagship species, ito yung part siya na nabili wherein we filter yung pinaka-rare na mga species as well as they would serve as a ambassador and an indicator of our geothermal operation jiving with the community. Flagship species ng Bacman for the fauna, ito yung golden crown flying fox na makikita natin sa likod natin, and then for the flora naman or yung mga puno is yung mapilig. Part of the IEC ng company is producing yung mga plushies with the help of our partners, the Seeds of Hope and BMPC, wherein merong mga community na gumagawa ng mga stock toys. Ano sa isip ko, kasi nakakatakot talaga. Habang tumatagal, nalalaman namin ang istorya nito, natututunan namin. Sige, hindi ako kayo rito. Kaibigan na natin ang mga pagod. Hindi na ako magkaka. Ito yung mapilig, ito yung ironwood, ito yung isang unique na species dito sa Bacman. Napakaganda ng kanyang bulaklak, puting-puti. So, this is a good indicator that we have a very good biodiversity pa dito. Pero maniwala ka man sa hindi, many years ago, this is a lagover area. Meaning, yung mga nakikita mo dito, yung mga naiwanan na lang ng mga mangtutroso. We did not criminalize the action. So what we did was we provided them opportunities for livelihood, economic opportunities. At nakakatuwang isipin na yung binuo namin noong paman, hanggang ngayon, nagpasalin-lahi na lang, nandito pa rin ngayon, tumutulong sa amin sa pangangalaga ng kagubatan. So yung mga kaingeros noon, yung mga namumutol ng kahoy, yung mga mag-uuling, sila na ngayon ang taga-protekta ng environment, di ba? Nakakatuwa dahil pati yung mga kapu-apuhan nila ngayon, kasama namin sa organisasyon, sila yung nag-oversee ng ating binhi project, sila yung nagtatanim, sila yung nangangalaga, sila yung nagre-report yung kaso man merong mga illegal activities na meron sa area. Noon, nag-hunting kami ng paniki, ng kabog. Pero sa ngayon na naging member na ako ng SCA, isa sa objectives o layunin ng panya at ang aming samahan na protektahan ang Bacman. Napaka mga wild na yan. Kasi yung, lalo na yung mga hayop na yan, paniki, sila yung nagdadala ng mga bilhin ng kahoy. Kasi may mga kahoy na kailangan mo ng pas sa dyan. Mainitan yata para mabuhay. Merong mga ganyang variety ng kahoy. Sana makabalik na yung dating ganda ng kapusukan ng kahoyan. In this adventure, the same people who once feared and hunted bats all said the same thing. Bats are the unsung heroes of Philippine wildlife, forever working the night shift to help restore the once lush forests of our country. And at a remote power plant in the Bicol region, the largest bats of all are loved, protected, and hailed as high-flying ambassadors for regenerative development. Know more about golden crown flying foxes and binhi by following binhi on Facebook.